Sa isang igla, 7 ang namatay matapos silang paulanan ng bala ng mga salaring nakamotorsiklo. Ang isa po sa mga biktima ay buntis. Nakatutok si Victoria Tulad. Mistulang gumuho ang mundo ni Gretchen Espinosa nang makita ang tadtad ng balang bangkay ng 16 anyos na anak na si Sunny. Isa si Sunny sa 7 biktima ng walang habas na pamamaril ng mga di pa nakikilalang suspect sa Bagong Silang, North Caloocan, pasado alas 9 kagabi. Simula magkapanganak, nasa sipo sa tiyan pa lang, pinaghirapan na ng magulang. Tapos makikita mo na lang nakabulagdan, parang ginilitan ng manok. Hindi gano'n naman, parang awa niyo na. Hindi man kayo makikilala ng tao, sa mata ng Diyos hindi rin kayo makakaligtas. Kinilala ang iba pang biktima na sina Angelito Soriano, Cristina Santor, Jonel Segovia at Annalyn Dayamla na nagdadalang tao pa naman. Naisugod pa sa ospital sina Kenneth Lim, Edward Villanueva at Ednel Santor. Pero hindi pinalad na makaligtas ang dalawa sa kanila habang nagpapagaling ang isa pa. Ang sabi po nila, nakamotor lang po, nakasakay sa Mio na motor. Ilan? 3 daw po sila, nakasakay sa Mio, may kasama pang babae. Hindi pa naman gaano matanda yung babae. Nasa edad 20 lang pababa siguro. Mga naka-helmet po ba? Hindi po naman, wala po. Gaya ni Gretchen, ganoon na lang din ang galit at hinagpis ng mga kaanak ng iba pang pinatay. Kabilang daw ang mga lalaking biktima sa Scout Royal Brotherhood Fraternity at madalas mapaaway kaya inaalam kung kalabang frat ang nasa likod ng krimen. Iniimbestigahan din kung may kinalaman ba sa droga ang pamamaril. Kasi ayon sa sinabi ng mga pulis na pumasok dito dahil hindi man pumasok doon, mayroon daw tiyongkian sa likod. Nakakuha raw ng mga sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia sa loob ng bahay, pero hindi pinakuhaan ang mga ito sa media. May na-recover din na paddle. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.